Magandang buhay mga mare, muli po pala samahan niyo ako sa aking pagluluto. Bali ang recipe po natin ngayon ay tuna fish fillet para maiba naman po tayo mga mare. Bali yan nga po mga mare. Bali itong ating tuna ay lalagyan ko muna siya ng egg at aking ipiprito yan mga mare bago natin igisa. Bali naglagay lang ako ng 2 egg dyan mga mare. Bali sinisilip ko muna bago ko tuluyang ilagay ang ating egg, baka may sira. Kaya yan mga mare ko, hinalo-halo ko lang muna sa egg at konting paminta ang ating tuna. Para nang sa ganun mga mare, bago natin i-coat sa ating harina, may lasa-lasa na siya mga mare. Bali yan, halo-halo lang ng bahagya mga mare ko bago natin ilagay sa ating harina. At tuluyan nating ipiprito mamaya mga mare. At yan nga mga mare, para maiba naman tayo ng ating recipe ngayon. Ito ang naisip kong lutuin mga mare. Dahil meron kaming isda dyan na tuna, yan na lang, hindi na ako nagsabaw. Bali fish fillet na lang ang ating gagawin. Kaya yan mga mare, hinalo-halo ko lang yan para na sa ganun mga mare makot muna sa ating iklog at harina ang ating isda. Ayan, isa-isa ko nang inilagay mga mare sa ating harina. Para nang sa ganun ay atin nang ipiprito pagkatapos niyan mga mare. Bali fresh yung ating tuna mga mare. Hindi na namin ikikilaw. Bali ganyan na lang ang aming gagawin sa aming tuna na pangkilaw. Bali fish fillet na lang para naman maiba tayo mga mare ko. Yan nga mga mare, dahan-dahan ko lang inilagay sa ating mantika at hinalo-halo. Para nang sa ganun ay atin nang ipiprito sa ating kawali at lalagyan lang natin ng mantika. Dahil nga yan mga mare, tapos na nating iprito ang ating isda, mag-uumpisa na tayo dyan magisa mga mare. Bali nagpainit na pala ako dyan mga mare ng ating kaserola. Bali nilagyan ko lang ng 2 putol ng ating butter. Bali yan nga, dinagdagan ko ng konting oil para na sa ganun ay hindi siya mangitim mga mare. Bali yan ang ating ipanggigisa sa ating bawang, sibuyas at luya mga mare ko. Bali yan, nilagay ko na ang ating bawang at nang sa ganun maluto na siya at tuluyan na natin ilalagay ang ating dyan maya-maya, ang ating sibuyas at luya mga mare. Bali pagsasabayin na natin yan mga mare ko para sabay na rin siyang maluto. Yan nga mga mare ko, inilagay na natin ang ating bawang, sibuyas at ang ating luya. Hintayin lang natin maluto ng bahagya mga mare ko at bago natin ilagay ang ating iba pang sangkap sa ating tuna fish fillet. Yan mga mare, wala na din kasi akong maisip kaya ayan naman ang ating recipe. Bali dahil naluto na mga mare ang ating bawang, sibuyas at ang ating bell pepper at carrots, nilagyan ko lang siya ng konting tomato paste mga mare. Bali konti lang mga mare, inilagay ko na rin dyan para sabay na rin siyang magisa dyan mga mare ko, para hindi siya masyadong maasim. Bali iginigisa, sinasama ko na rin siya sa paggigisa ang ating tomato paste. At yun nga mga mare ko, maglagay lang tayo dyan ng konting banana ketchup. Naku, talagang konti na lang mga mare at naubusan na din talaga ako ng aming grocery mga mare ko. Bali yan nga, medyo kulang ang ating ketchup dyan mga mare kasi wala na talaga akong kaya bibili pa ako ng ketchup sa tindahan. Okay na yan, lalagyan ko na lang siya ng sweet and sour. Bali dagdag na rin yan, dagdag sarap na rin yan sa ating niluluto na sweet and sour mga mare ko. Bali yan yung tuna na pangkilaw sana yan mga mare ko. Hindi kasi kumakain ng kinilaw ang aking mga anak, kaya yan ang naisip ko mga mare, gawin na lang siyang fish fillet or sweet and sour. Ayan mga mare ko, tinaktak ko lang at sayang naman din mga mare ko. Bali inilagay ko yung isang bote dyan na maliit mga mare. Nilagyan ko lang siya ng konting pamintang durog. Yan mga mare, at saka itong ating pineapple. Ayan, nilagay ko na rin mga mare ko para nang sa ganun mapakuluan na rin siya ng bahagya. Bali hindi naman na kailangan niya na lutuin ng todo at okay naman yan mga mare ko.
At yan nga mga mare ko, habang tinitimplahan natin, hayaan lang natin medyo maluto-luto ng konti. Konting asin mga mare ko. Siyempre pambalansin naman sa ating tamis. At konting bitchin mga mare ko. Para may lasa-lasa. Hindi naman ako lagi naglalagay ng bitchin. Minsan, pag gusto ko lang.